may yung wheelchair, giving wheelchair sa mga nangailangan. So nandito ngayon sa linya si Nick Atienza. Nick, good evening. Hello, good evening, Art. Kumusta kapatid? Saka sa mga listeners natin. Okay naman, maayos naman kami dito. Kapatid, paki-update lang yung mga ating mga listeners. Yung radyo mo, hinamon lang yung volume. Paki-update lang, ano na nangyari sa ating mga wheelchairs na i-donate? Yung ano natin, nakausap ko na yung ating mag-carrier, yung Plomic Cargo. Salamat tayo kay Marlene Castro. Maraming salamat. Siya yung nag-volunteer na magdadala nitong mga wheelchair. So expected natin na within this week babagahin na to. Tapos meron tayong dalawa na binigay nga ni Miss Isabel, ni Nanay Tuning. Si Nanay Tuning. Nakausap ko sila yung mismo sa Pilipinas na bukas may isang kukuha, puntahan dun sa lugar nila ni Nanay Tuning sa Paranaque. Tapos yung isa sa Sabado. Paki-update lang, ano nangyari sa ating mga wheelchairs na ito-donate? Oh, nabubalik pala yung... Hello. Parang narinig ko ulit yung delayed pala nung ilang seconds eh. So Nick, yun lang pala no. So maraming salamat talaga sa mga nag-facilitate na mga itong pagbigay ng wheelchair. Si Chris, sana nandito na si Chris, nagbakasyon sa Pilipinas last time. Maraming salamat. Maraming salamat din sa grupo mo sa APO. Of course, ating partnership dito sa FEME at sa Filipino Rhythm Dubai 103.8. So final message pa ninyo. Ano na lang, sige, sana magtuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtulong sa ating mga kapwa. Salamat kay Nanay Tuning, sa tulad niya, kay Marlene Castro, at sa ating mga kapatid na patuloy na tumutulong sa ating mga proyekto. Ayun lang, Kuya Art. Okay, thank you very much at mabuhay kayo mga taga-apat. Mabuhay ka, kapatid Nick Atienza. Okay. Thank you. Okay, back to our studio guest, El. Kumusta na-motivate ka na? Ay, lagi naman akong motivated, di ba? Lalo na't ang mga kasama ko ngayon ay mga pinagdaanan ng mga magaganda sa buhay na gusto nilang i-share sa ating mga tagapakinig. Okay, Daddy Blue, kung wala kang tanong, ako magtatanong kila Mark at saka kay Alvin and Lachelle. So, I'd like to know, curious lang ako, paano nyo maipapasa sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga walang oras? Siyempre, priority nila ay ang livelihood nila. They are here to work, and sometimes ang priority talaga nila yun lang. Hindi na nila naiisip na kailangan nila mag-exercise. So I'd like to know, Mark, bilang eksperto, bilang isang fitness trainer, anong tip ang pwede mong ipasa ngayon? Anong exercise na pwede mong sabihin sa kanila, lalo na yung may walang oras pumunta ng gym? Actually, hindi ako naniniwalang walang oras sa pagpunta sa gym. May ibang tawag doon. Katamaran lang yun. Gumagawa lang sila ng mga reasons nila. Okay. So, gaya ng sinabi mo na they come in here to work. Okay? Tapos, siguro hindi enough yung budget nila to come up with a good gym with good facilities, something like that. So, I'd rather suggest na it's either second option nila is pumunta sila sa mga cheap na gyms. May mga mumurahing namang mga gyms sa labas. Or affordable. Affordable. Then, ang pinaka-last is bodyweight training sa bahay. So, you just need to be more motivated para kung paano ka mag-lose. Dapat gagawa ka ng paraan itself. Okay? Kumbaga, your body weight itself would be your gym equipment. Kung alam mo lang kung ano yung mga right things na gagawin mo. Ngayon, for example, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nandiyan naman ang internet. Siguro naman lahat tayo dito may internet. Ngayon, i-google mo lang sa internet, bodyweight training exercise. Doon, makikita mo na lahat doon kung ano yung mga exercise na pwede mong gawin by yourself. Pwede mong gawin sa gilid ng kama mo. Pwede mong gawin sa kama mo. Pwede mong gawin sa salas. Pwede mong gawin doon sa mga park. Ganyan. Kumbaga, gumawa ka lang ng paraan in order for you to lose weight. Kumbaga, the cheapest, na wala ka talagang magagastos. So, hindi kailangan pumasok ka sa Fitness First or sa Fidelity Fitness para pumayat o maging ano. Oo, pero syempre, iba yung nandiyan dahil itong nga to, nandito yung si Alvin. Ako naman, interesado ako malaman kay Alvin. Nag-suggest si Mark, pero
Alvin, kasi ikaw, functional ka, paano naman na, okay, nag-Google siya, and he is focused on doing this, however, baka ma-injure sila. How? Naman ang suggestion mo sa mga ating tagapakinig, do it on your own, pero to prevent injuries naman. Oh, basically, we have to apply common sense pagka ganyan. Okay. Kung alam nyo nang may injury kayo, we have to respect pain. Sign yan. Senyales yun. Yeah, but Alvin, ang mga ibang nagmo-motivate yung no pain, no gain, di ba? Oo, no pain, no gain. Yung iba, let pain be your best friend. Kasi pag ikay may pain, yan yung effective na ginagawa mo. Masochist naman yata. May mga ganyan. Actually, napakagandang word na pain na yan eh. Si Mark, pareho kami ng pinag-aralan. Ang pain kasi marami, iba-ibang klase yan eh. Yung sinasabi nilang pain kasi, no pain, no gain. Ibig sabihin nito, ito yung nararamdaman nung mga nagbubuhat sa gym na parang nai-stretch ang muscle nila, nai-strain. Tapos yung kinabukasan or the next day, the next 2 days, sore yung yung katawan mo, hindi ka maagalaw. Konting galaw mo lang. Ayun yung pain na sinasabi nila. Pero yung pain in the context na sinasabi ko is halimbawa bumangon ka ng isang umaga, ang sakit ng likod mo. 'Di ba? Tapos biglang nawala. Kinabukasan masakit na naman. 'Di ba? Okay. Biglang nawala. Naisipan ko ngayon mag-workout ako. Ito ang bodyweight training, gagawin ko to. So, pumosisyon ka, halimbawa, may nakita kang bodyweight training, ang sabi, mag-squat ka. So, nag-squat ka nga. Wala ka naramdaman. May bodyweight training, kailangan ko palang tumuwad from the hips. Magbe-bend ako forward. Biglang may narinig kang nag-snap sa likod mo. Tapos? So, dun pa lang, dapat you have to learn to listen to your body at the moment. Pero kung sure ka naman na may injury ka, don't engage into any physical activities. You have to consult a doctor. Before. Kasi isa yan sa mga tinatanong din namin sa mga bagong members o sa mga bagong kliyente namin na do you have any injuries or anything that would hinder you to do physical activities. Otherwise, kung meron, kailangan namin ng go signal sa doctor nyo. Perfect. Common sense. Common sense. Si Rachel naman, anong exercise mo? Anong form of exercises or ano? Yung initial stages ng Atkins program ko, I would do cardio exercises. So I would... Aerobics, parang gano'n. When you say cardio, mga treadmill? More on, jogging. Nung una nagti-treadmill ako, pero after that, nung medyo pumayat na ako, nung nag-start na ako pumayat, nag-jog na ako sa park. Okay. Tapos, after that, brisk walking, jogging. Tapos, nag-incorporate ako ng mga 10-minute toning exercises which I got from YouTube. Like, Mark suggested, ang dami sa YouTube. Pero, like, Alvin said nga, common sense. Pag may masakit, sa'yo na hindi common. Pain. Oo, huwag mong gawin. Like yung mga hindi ko kaya, hindi ko talaga ginagawa. Yoga is very good for stretching. Okay. Yeah. Breathing exercises as well. Okay. So, going back to this, the program that you had, no? So, paano ka naman magsasuggest sa mga ating mga kababayan na wala ring oras magluto, mag-prepare ng mga food na maaring healthy for them but they don't have time? Again, Mark, sorry, back to walang oras, mga busy-busy. Shawarma pa pwede? Mas madali lang mag-order ng shawarma Shawarma plate without the bread, tsaka yung potato. We would normally eat shawarma. My husband and I would eat shawarma. We would order shawarma plate. Without the pita? Without the kubos and the potato. So parang chicken lang yun? You eat the chicken, you eat the chicken and the pickles. That's pickles. Yeah. Yung falafel? Falafel is okay, pero kasi it has starch pag ginagawa nila Pero it's vegetable-based. Okay yun. Well, not necessarily sa induction period. Hindi sa phase 1. Okay. Yeah. So, kasi meron na yung flour. Okay. Yeah. Pag, like you said, yung pag busy nga, I'll just go back to that. Sige. Kasi, most of us are really busy. Diba? Lalo na dito. Agree.
Tapos, so, ang kailangan mo lang dyan, time management. Like Mark, I don't believe na walang oras ang tao. Meron at Thank meron God. yan. Meron at meron yan. So, ang suggestion ko is, plan your grocery. That way you can also budget what Okay. you're what you're going to buy. Galing. So, yun lang yung ginawa ko. Okay. So, kung meron tayong mga kasambahay na nakikinig ngayong gabi, how would you encourage them as well to do their own mga itong sync to dito sa program that you are encouraging them to have? Food. In what sense? Anong Budget-wise or... Lahat. Budget-wise, ang maganda dito sa Atkins, mali yung conception na puro meat lang siya. Kailangan rin ng vegetables talaga because that's where you get your good carbs. Okay. So, ang daming murang vegetables dito. Kangkong, pechay, cabbage. Ampalaya, pwede ba yan? Yes, ampalaya. Tapos, meat. Yan, mga chicken, beef. Okay. Pero hanggang kailan sila dapat na nasa ganitong program? I'm so glad you asked. Kasi, like what Alvin was saying, commitment. True, you have to commit. You have to accept this as a lifestyle. Okay? Because one of the major reasons people fail at weight loss and getting fit is that they don't commit to giving their best and not making it into a lifestyle. Hindi pwedeng nag-diet. Hindi nasusustain. Hindi ka masustain talaga yun. Kasi if you go back to the way you ate before, your weight will go back. It's just common sense. So, gawin mong lifestyle yung low carb way of eating mo. Gawin mong lifestyle yung exercise mo. Fit and healthy ka for life. Yun lang yun. Okay. So, going back to yung inyong mga buhay before, Mark, okay, sino ang mentor mo kung bakit ka naging fitness buff? Mentor ko? Wala, sarili ko lang. It's based on my experience. Okay. Yung passion ko. Passion mo talaga yan? Oo. Okay. Kasi before, sobrang payat ko. Payat tapos malaki ang tiyan. Tapos parang... Payat, malaki ang tiyan. No? Parang, hindi ko imagine. Puro beer ang laman. Okay. Parang ganun. Pero, nung pumunta na ako dito sa Dubai, that's the first time for me to engage with exercise. Kasi dito ako napasok na eh. Okay. Kumbaga, I have the knowledge, but I don't have the body. And I heard that you're the best, one of the best trainers dyan sa pinagtatrabahuan mo. And, that's what they say. yes, that's why you are here, because this is Filipino Excellence in Middle East, and you are here because you are excellent. Okay, so, yeah, but we were discussing earlier on what kind of food that you have been eating. Sabi mo, medyo pagka-boring yung food na yan. Yeah. The more boring the food it is, the more healthy. Kasi, for me, myself, pwede ko naman i-suggest yung mga foods ko in the morning. Yes. Okay. I usually eat like oatmeal with skim milk in the morning. Okay. Then, I usually consume like 12 or 24 hard-boiled eggs. 24? A day? Yeah. Bukol. Ano yan? Then, Isang tray yan Yeah. Then, hindi ka ba ma-over nun? Hindi naman. Okay. Okay, tapos. Then, lunch, I usually consume one whole chicken with fruits. Anong size? Big size? Big size of chicken. Okay. Then, lunch yan? Lunch. Okay. Yung breakfast, yung morning snacks ko is handful of nuts. Usually, nilalagay ko sa packet ko. Then, pag nagte-training ako, walnuts. Walnuts, almonds, any nuts. It should be raw, not salted. Not salted. Okay. Then, you should have drink also para yung metabolism mo is... How many liters? As many as you can. Okay. Water lang. Boring Water pa lang. yun Then, snack ko in the afternoon is usually protein shake. Okay. After my exercise. Okay. Then, my dinner, back to shawarma. Yan, sinabi niya. Pero if I don't have time, I usually buy shawarma outside. Then with a green salad. Pero kung may time ako magluto, I usually grilled salmon, then steamed broccoli with eggs. So, parang ganun. Egg na naman. Okay. So, Diba maya, balikan natin si Alvin. So, Sa kanya naman food kasi mag-break muna tayo. So Alvin, ready ka na i-share mo rin kung ikaw ba isa o 2 dosenang itlog rin. Babalik po kami.
Sports part sale now on. Get up to 40, 50. All right.